ang pag-ibigay parang isang karera minsan kailangan mong humarurot para makuha ang gusto mo, pero madalas kailangan mong magpreno dahil baka masaktan ka lang sa huli. Paano kung ang lalaking pinapangarap mong makasama habang buhay ay biglang naglaho bago ang inyong kasal at ang pumalit sa kanya ay ang matalik mong kaibigan na matagal mo na palang sinasaktan ang damdamin isang kwentong ngang lihim sakripisyo? At paktuklas sa tunay na kahulugan ng pag-ibig na siguradong magpapadurok at magpapanumbalik ng tiwala niyo sa tadhana. Tara alamin natin ang sikretong bumabalot sa kasalang ito. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-comment ang inyong opinion sa ibaba dahil napakahalaga niyan para sa atin. Kuwento. Jess point of view. Mapait akong napangiti habang tinitingnan ko ang litrato nila Sander at Chloe para sa kanilang prenap photoshoot sa social media. Kita ko ang saya sa mukhang babaeng palihim ko lang na inibig habang nasa bisi siyang aking kaibigan. Sa wakas ikakasal na siya. Sa ilang taon kong tinatago ang aking nararamdaman para sa kanya, dito rin pala magtatapos ang lahat. Meron akong nararamdaman na panghihinayang. Kung sana nun pa may lakas ng loob na ako para ipaalam sa kanya ang aking nararamdaman. Baka hindi ganito ang aking nakikita. Baka ako itong kasama niya sa photoshoot. Pero nakatadhana talaga na ganito ang mangyari. Makaibigan kami at hanggang dun lang ang tingin niya sa akin. Pangarap niyang may kasal at si Sander ang tutupat nun. Gusto niya si Sander na kahit ipinakasundo lamang sila agad siyang pumaya kasi gusto niya to. Inoff ko ang aking phone para hindi ko na makita mga litrato na nagpapadurok lamang ng aking puso at pagkatao. Napabuga ako ngangin at napatingala sa kalangitan at tanging buwan lamang nagbibigay liwanag sa paligid. Ngayong ikakasal na siya, dapat ko na ring bitawan ang nararamdaman ko at tuluyan nang mag-move on. Yun ang nararapat. Kasalanan ng umibig sa babaeng may asawa na. Gusto kong tingnan siyang mayos sa mata na walang konsensyang nararamdaman kasi nakagusto ako sa kanya. Nakasandal ako sa harapan ng aking sports car. Nasa malawak na racing area ako ngayon. Dito ako tumatambay kapag may malalim na iniisip. Ngunit narestorbo na lang ang aking pakmumuni-muni nang tumunok ang aking phone. Binaba ko ang tingin dito at nakita ko ang pag-ilong screen kasabay ng pakita ko sa pangalan ng aking kaibigan na si Sander. Kumunot ang nuko pero sinagot ko ito. Nailagay ko sa tapat ng tenga kong phone. Sander, nasan ka bungat niya? Bakit racing tayo? Napaalis ako sa pagsandal sa aking sports car dahil sa kanyang sinabi, bakit tayo magre-racing? Kasal mo na bukas Nandiyan ka ba pupuntahan kita? Teka, napamura na lamang ako ng binaban niyang tawak na bahala ako sa kanyang inalok. Kasal niya, bukas tapos balak niyang magpaligsahan kaming dalawa. Anong pumasok? Sa kokote nitong kaibigan ko ilang minuto ko siyang inabangan bago siya dumating kasama ang kanyang pulang sports car. Agad ko siyang sinalubong paglabas niya. Anong problema? Sander, kasal mo na bukas Gusto mo si Chloe banan laki ang aking mamata sa salubong niya sa akin. Ano alam ko na gusto mo siya? Nang nakarecover ako sa kanyang sinabi pagod ko siyang tiningnan. Ano naman ngayon kung gusto ko siya ikakasal din naman siya sa iyo Umuwi ka na, Sander. Wala akong oras para makipaglokohan sa iyo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng isa kong balikat. Bibigyan kita nga pagkataong baguhin ang lahat ng ito. What mek palagsahan tayo, Jace? Kung sino mananalo sa ating dalawa siyang magiging groom ni Chloe, napasinghap ako sa narinig, tarantado ka. Sumalubong ang aking kamao sa kanya mo hindi man lang siya lumaban. Umatras lamang siya at tawang-tawa. Agad ko siyang kinwaliyuhan. Galit na ngayon. Anong akala mo sa kasal niyo ni Chloe, Laro? I'm giving you the chance, man. Ayokong may kasal sa babaeng hindi ko gusto. Nanlaki ang aking nga mata. Mumisi siya. I'm doing this for you. Kaya dapat mo akong talunin kung ayaw mo akong may kasal sa kanya. Napamura ako't itinula siya. Uwi na ako. Gusto ka ni Chloe at pangarap niyang may kasal kaya hindi mo dapat to ginagawa. Ipinakasundo na kayo. Hindi mo man siya magugustuhan ngayon, magugustuhan mo rin siya kalaunan. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Kung mahal mo naman pala siya, bakit mo siya ipapaubaya sa akin? Magiging miserable lang ang buhay niya sa akin, Jess. Kaya talunin mo ako ngayon. Umigting ang aking pangga. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Yun nga, I'm giving you a chance. Mas mahalaga ang pagkakaibigan natin, bro, kaysa sa iba. Ayokong magalit ka sa akin kasi pinakasalan ko ang babaeng pinapangarap mo.
At isa pa useless na rin ang buhay ko kaya tanggapin mo ang hamon ko. Pwede ka namang magpatalo kung gusto mo talagang ikasal si Chloe at sa akin, di ba tiningnan ko siya? Tinitimbang ko kung nagbibiro lang ba siya o nagsasabi siya ang totoo. Gusto kong sabihin niya, mismo sa akin ngayon, na nagbibiro lamang siya. Pero wala akong makita sa mukha niya. Seryoso siya sa alok niya. Pinatuno ko ang sports car ko. Sige bibigyan kong gusto mo. Huwag mong ipapaalam kay Chloe ha. Sa ating dalawa lang to, magagalit yun. Napatingin ako sa kanya nung sinabi niya yung sa akin. Maingiti sa kanyang labi bago siya pumasok sa sports car niya. Alam ko ang ngiti na yun. Imposibleng wala siyang gusto kay Chloe. Sinungaling. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa pero pagbibigyan ko na lang para matapos na ito. Ikakasal na siya bukas kaya siguro gusto niya na huling paliksahan sa akin bago siya maging asawa kay Chloe. Nang makatabi na ang aming sasakyan, binuksan niya ang kanyang bintana at ngumisi sa akin. May helmet na siya sa loop, may the best man win Jace. Napailing na lamang ako sa kanya't napahawak sa aking manibela. Hindi ako kailanman nakpapatalo. Pero sa puntong ito, pagbibigyan ko ang aking kaibigan. Hindi ko alam ang laman ng kanyang isipan ngunit batit ko naman na walang katuturan to. Ikakasal na siya bukas. Ready ka na Jess, pasigaw niyang sabi at pinaandar ang kanyang kotse. Gumawa tong ingay ngunit hindi pa siya humaharurot. This is ridiculous, Xander. I'm serious, Jace. Seryosuhin mo to. Hindi man lang siya nagbilang humarurot siya bigla. Tinapakan ko agad ang accelerator at pumaharurot na rin. Sobrang bilis ang patakbo ni Xander na halos hindi ko na makita ang dinadaanan ko dahil sa usok. Saglit lang din yun dahil agad ko siyang naabutan. Kaso mas lalo niyang binilisan. Hindi na rin ako nakipag-agawan sa una kasi. Tanggap ko na rin naman na ikakasal na sa kanya si Chloe. Kaso nagulat ako nang humina ang kanyang pagmamaneho kaya naabutan ko siya. Binuksan niya ang bintana at nagulat ako na wala na siyang helmet. Kita ko nang ngumingiti siya sa akin at may basa sa kanyang mata. Panalo ka na, Jazz. Alagaan mo si Chloe para sa akin. Namilok ang aking mata sa sinabi niya. At bago pa man ako makapagsalita, iniliko ni Xander ang kanyang kotse at napanga na lamang ako ng binangga niya ito sa isang concrete barrier. Madalian akong napabreak at lumabas sa aking sports car para puntahan sana ang kotse. Kaso bigla itong sumabog. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan at hindi makapaniwala. Xander, anong ginawa mo? Akat na akong tumakbo rin dahil baka mailagtas ko pa ang aking kaibahan. Chloe's point of view. Napabangon ako mula sa aking higaan nang may narinig akong pakabasak. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kabalalo na nang makita ko na picture frame namin ni Xander ang nabasak. Agad ko itong nilapitan para pulutin ito. Kaso nasagi ko ang basak kaya't nakasugat ako sa daliri. Ouch, nakagat ko ang ibabang labi ko at pinadugot to. Bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok si mama na takang-taka. Ano yung nahulog, anak? Picture frame po namin ni Xander. Pinulot ko kaso nakasugat po ako. Nagmamadaling lumapit si mama sa akin at hinawakan ang aking kamay. Kita ko ang kaba sa kanyang mukha kaya't napakunot ang aking no. May problema ba? Mama, wala naman anak. May paniniwala lang kasi nakapak may nabasak ay may masamang mangyayari. Nakausap mo ba si Xander bago ka humiga kanina? Oh, naman mama. Natutulog na yun ngayon, ayoko na pong istorbuhin. Paniwala lang naman yun mama, hindi yun toto. Tumango siya, pero kita ko pa rin ang pag-alala sa kanyang mata. Halika hugasan muna natin at gamutin yung sugat mo. Ikakasal ka pa naman bukas. Napangiti ako sa kaniyakap si mama. Ano ba yan, mamimiss kita mama? Ano ba naman yan, makakaiba pa naman tayo Lilipat ka lang ng bahay. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi dahil sa inyo may kakasal ako kay Xander. Hindi ko siya makikilala kung hindi mo kaibigan ang ina niya. Mama, wala yon. Mabuting tao namang si Xander Alam ko yun kasi kilala ko ang nagpalaki sa kanya. Pati nga ang kaibigan mong si Jesse ganun din. Makakaibigan kami ngang mama nila kaya't kilala ko sila. Nakilala ko sila Xander at Jace dahil makaibigan ang mga mama namin mula nung mga bata pa sila hanggang sa nag-asawa na. Kaya hindi na rin nakapagtataka ng kaibigan ko rin ang mga anak nila.
Kaso nga lang nahulog ang loob ko kay Sander at masaya ako na sa kanya ako ay pinagkasundo. 4 kami na magkakaibigan. Originally, 3 lang talaga kami. Pero dahil may kaibigan ako sa school na Isabel na sali na siya sa amin, naalala ko pa kung gaano sila kasaya na inanunsang engagement namin ni Sander. Ang swerte ko kasi. May magkakaibigan ako na katulad nila Jace at Isabelle na suportado sa amin at sapat na jom para sa akin. Kinamagahan naging busy ang lahat dahil ngayon na ang araw kasal. Maaga akong ginising para maghanda. Hindi ko na nga mahagilap ang aking pamilya dahil may kanya-kanya itong ginagawa. Kaya ang kaharap ko ngayon ay ang makasambahay na lang at ang mag-ayos sa akin. Hindi pwedeng hindi matuloy, Fred. Kailangan nating tanggapin. Our daughter will understand. Sabay kaming napalingon sa may pintuan ng umalingaw ng boses ni Mama. Halatang problemado to kaya't kinabahan ako. Hindi malinaw sa aking tangang kanyang sinabi pero ramdam ko sa boses niya ang paka-stress. Pwedeng pakihinto muna ang makeup. Pupuntahan ko lang si Mama saglit. Tumango ang makeup artist at umatras. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan at naktungo sa pintuan. Nadatnan ko si Mamang nakapamewang. Kunot ang nu at halatang nabahala sa kanyang katawak. Mama, may problema ba agad na ibaba ni Mama ang phone nang makita ko? Ngumiti siya sa akin at umiling. Wala naman anak. May problema po ba sa kasal agad siyang umiling? Wala. It's just a minor problem sa reception. Pasensya na anak ha. Don't worry. Bumalik ka na ron para matapos ka na. May duda pa rin sa akin. Pero dahil ngumiti si Mama naniwala ako sa kanya. Bumalik ako sa pwesto ko kanina tinapos ang pag-ayos. Ngumiti ako sa salamin at excited para sa araw na ito. Handa na akong maging si Mrs. Gomez. Nang natapos na akong ayusan at pagsuot ng aking wedding gown, napatingin ako sa salamin. Hindi na mawala ang ngiti sa aking labi dahil bumagay sa aking wedding gown na ilang milyon din ang presyo. Anak, napangiti ako kay Mama nang makitang bihis na rin siya. Kita ko ang panunubig ng kanyang mata. Mama, pinasadahan niya akong tingin bago siya lumapit at hinawakan ako sa kamay. Anak, masaya ka ba ngayon? Yes, Mama. I'm happy. Humikpit bigla ang kanyang hawak sa aking kamay. Mama, what's wrong? I'm just happy, anak. Tandaan mo na mahal ka namin. Okay. Mahal na mahal ko rin kayo ni Papa, Mama. Thank you for being my mother. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mamata at niyakap ako. Nayakap ko rin siyang pabalik pero hindi ako umiyak dahil baka masira ang makeup ko. Tiniko na lang ang emosyon ko dahil ayokong pumangit sa araw ng kasal ko. Sana mapatawad mo kami, anak. Namilok ang aking nga mata sa ibinulong ni Mama. Litong-lito ko siyang tiningnan nang kumalas siya sa yakap ko. Pero ngumiti lamang siya at umatras na dahil mauna siya sa simbahan. Nanatili akong litot, hindi maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung abga ibig sabihin ng kanyang sinabi pero nagbigay ito nga matinding pangamba sa aking puso. Kahit hindi naman dapat ipinilit ko ang aking ulo. Pilit iniwala sa sistema ko ang negatibong pag-isip dahil kasal ko ngayon. Ayokong mag-isip ngang masama ngayon. Nang nasa labas na kaming simbahan, ramdam ko ang panalami ni Mama kaya't napatingin na ako sa kanya. Nagre-ready na kasi ako sa pagpasok nang lumapit siya bigla. Nasa loop na kasi siya ng simbahan pero nagpunta talaga siya sa akin para lang iparamdam sa akin ganito. Mama, ayos ka lang ba talaga kanina pa ako nag-aalala eh? Kaya mo ba umiling siya't hinawakan akong ngahigpit? Wala anak, huwag mo na akong isipin eh. Papaanong hindi kita isipin kanina kapag ganito? Ready na po. Natigilan ako sa pagsasalita at napatingin sa pinto ngang simbahan na bubuksan na. Binitawan ni Mama ang kamay ko at ngumiti sa akin. Kung ano man ang problema mo, Mama, mag-usap tayo pagkatapos ng kasal. Okay, tumango si Mama at nag-iwasan ng tingin. Nang bumukas na ang pinto, humarap na ako at ngumiti. Humahataw na rin ang puso ko sa kaba at excitement. Idak pa ang musika na parang umaakay sa akin sa paglalakad sa aisle. Araw ko ngayon. Dapat lang na maging masaya ako. Hindi ako dapat nagpapaapekto sa mga negatibo. Malaki pangiti na aking iginagawat habang papalapit. Pero sa gitna nun bigla na lamang akong tumigil sa paglalakat nang napansin na iba ang naghihintay sa akin sa harap ng altar. Naibaba akong kamay ko mula sa pagkakahawak sa buket at nakpalingalinga. Humunturan ang musika at pumalit ang mabilis na pakpentak na puso ko. Hinanap ngang aking nga mata ang pamilya ko. Nakita ko si Mama na yumakap kay Papa, umiyak na. Napasinghap ako't muling tumingin sa harapan.
Humakbang palapit sa akin ng lalaking hindi ko inaasahang naghihintay sa akin. Napaatras akong isang beses. Anong ibig sabihin nito, nasan si Sender hinahanap? Ngam-ngamata ko ang pamilya ni Sender. Narito sila. Lalapitan ko na sana sila kaso nahuli ni Jess ang aking braso. Napatingin ako sa kanya. Anong ginagawa mo, Jess? Anong ibig sabihin nito? Konti lang naman ang bisita namin, napatingin ako sa kanila. Hindi man lang sila nagulat, parang inaasahan pa nila ito. Pero bukod sa akin may isa ring nagulat. Si Isabel na siyang maid of honor ko. Kita ko ang panlalaki nga mata niya. Maktungo na tayo sa harapan ng pare Chloe. Anjay sa malamin na boses. Nakubat ako magpapakasal sayo na san si Sender lumapit na si mama sa akin pati na rin ang mama ni Sender at Jess. Sa sobrang kalituhan ko muntik na akong nahilo. Anak kumalma ka muna. Ani mama. Nasan si Sender kaya kabakabang-kaba kanina kasi may nangyari. Nasaan na si Sender, bakit wala siya dito, bakit si Jess, ang groom ko iha Sender, is umalis si Sender. Antita Bianca, ang ina ni Sender. Umalis siya kagabi. Napasinghap ako. We cannot cancel this wedding. Yeah, ito negosasyon ng dalawang pamilya. But since my son is gone, Jace will be your new groom. No, nanghina ako. Tiningnan ko si Jace. Wala man ang siyang reaksyon. And you allow this to happen, anak, kaibigan mo rin naman si Jace. Parehas lang naman sila ni Sander. Please understand, anak. Hindi pwedeng hindi ito matuloy ngayon eh. Malaking prang nakalaan para dito. Our business will expand and Jace is your friend. Please anak, hindi pwede itong i-cancel eh. Hindi ko maintindihan. Bakit dito pa sa simbahan ka basos-basos ito? Dito pa talaga kami nagdadrama. Ngayong, wala si Zender. Dapat hindi na ito matuloy. He ran away. He didn't want to marry me and yet nakahanap agad sila nga ipapalit at kaibigan ko pa talaga. Nagbago ngang tuluyan ang paningin ko para kay Jace. Naging maiksi na lang ang oras ng kasal dahil sa nangyari. Parang minamadali na lang kasi nawalan ng spark, nawalan ng excitement. Parang kagabi lang kausap ko si Sender tapos ngayon umalis siya. Hindi na ako makangiti-ngiti nang nasa reception na kami. Hanggang ngayon hindi ko matanggap ang lahat nito. At ngayon napagtanto ko kung bakit kahit wala si Sender ay tuloy pa rin ang kasal. Kasi hindi naman dahil may pagmamahal sa kasal na ito dahil ito ay purong negosyo lamang. Walang halagang nararamdaman ko sa puntong ito kaya ang tangi ko lang magagawa ay ang umiyak at magalit. Hindi ko alam kung bakit ka pumayak Alam mo namang si Sender ang gusto ko at si Isabel. Hindi man niya sabihin sa akin pero alam kong may gusto siya sa'yo. Alam mo yun, banilingon ko siya. Kabababa niya lang sa wine glass niya nang sabihin ko yun kaya't binalingan niya ako. Alam ko, nangit-ningit ang aking ngipin. Alam mo naman pala Bakit? Let's not ruin our day, Chloe. Well, sinira mo na ang araw ko. Nasaan ba si Xander? Bakit mo siya hinahanap sa akin? Hindi ba dapat nagpasalamat ka na lang na akong sumipot sa kasal na pangarap mo na sinira ni Xander? He's not with you right now because he doesn't want to marry you. Accept it, Chloe. Lumabo ang aking paningin nang nanubik ang aking mga mata. Kita ko ang panlambot ng kanyang paningin ngunit imbis na aluin ako nag-iwas siya ngang tingin. Buong magdamag akong umiyak sa aking kwarto pagkatapos ng reception. Umuwi ako pabalik sa amin para lang makulong at umiyak. Ilang beses kong tinatawagan ng numero ni Sender ngunit hindi na ito nakokontak. Bumagsak ang puso ko sa katotohanang umalis siya isang araw bago ang kasal namin. Ang akala ko ay ayos lang sa kanya na may kasasal sa akin. He's so good to me. Sa aming makakaibigan, mas nakakasundo kaming dalawa kaya kay Jace kasi malambing siyang tao kumpara kay Jace na parang pinanganak sa Antarctica sa sobrang lamig. Hanggang ngayon kahit siyang ikinasal sa akin malamig pa rin siya sa akin. Kahit ako dapat ang makaramdam ng ganun kasi ako nga ang nasaktan. Ako ang kawawa rito. Sobrang pamamagatuloy ng aking namata kinabukasan. Hindi pa nakatulong ang pagkatok ngang kasambahay para lang ipaalam na nandito ang aking asawa. Ni hindi ko nga tanggap na asawa ko na si Jess. Wala lang akong magawa. Hindi ko magawang tumalikod dahil responsibilidad ito. Bababa ako mamaya. Isinarado ng kasambahay ang pinto at binagsak ko muli ang sarili ko sa kama. Tiningnan ko ang singsing na nasa aking daliri. Iba ito sa inaasahan ko. Hindi ko akalaing si Jess ang maasawa ko na hindi ko pinangarap yon. Gusto siya nga ibigan ko. Ngayon hindi ko alam kung paano ko haharapin si Isabel. Lalo na't ikinasal ako sa lalaking gusto niya.
Isang oras kong pinahintay si Jess sa sala bago ako tuluyang lumabas ng kwarto. Kasalukuyan niyang kausap si mama paglabas ko. Ngunit nahinto nga makita ko. Nandito na pala si Chloe. Maiwan ko muna kayo. Tipit na ngumiti si mama sa akin bago kami iniwan sa sala. Mag-impake ka na. Ililipat kita sa bahay ko. Bungat niya agad sa akin. Ayoko. Bumuntong hininga siya. Kung ayaw mo ako ang mag-impact, dito ako titira. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Ano bakit mo ba? Ginagawa kasal na tayo, Chloe. Hindi ko gusto to. Wala kang magagawa. Ikinasal pa rin tayong dalawa. Hindi dapat ako ang pinagbubuntungan mong galit. Gaya ni Sender, kaibigan mo rin ako. Kaya nga kaibigan kita. Kaibigan ka rin ni Sender. Pero ginawa mo to, pumaya ka rito. Hindi mo ba naisip ang nararamdaman ko? Ang nararamdaman ni Isabella, anong pakiko sa nararamdaman ni Isabella, hindi ko siya gusto. Chloe, lumapit na siya sa akin kahit kinabahan ako. At sa akin hindi mo inisip. Alam mong si Sender ang alam kong si Sender ang gusto mo, pero iniwan ka ni Sender. Akong pumalit sa kanya. Inisip ko rin yung puso mo kahit alam kong hindi ako makakapasok diyan. Kahit hindi ko may baling yung paktingin mo sa akin, tinanggap ko pa rin to kasi ikaw ang gusto ko. Nanlaki ang aking mamata sa kanyang sinabi. Napaiwas siya ng tingin sa akin. Sasama ka sa akin? Mamumuhay tayo bilang mag-asawa, Chloe. Huwag mo ipilit ang wala rito. Hindi ko hahayaang maging miserable ang buhay ko sa sitwasyon na pinili ko. We will make this work. Kahit ayaw mo, sa akin susubukan ko pa rin. Wika niya bago niya ako iniwan sa sala, na gulat sa kanyang inamin sa akin. Panay ang tingin ko kay Jachi habang tinutulungan niya ang kasambahay namin na ilagay sa treng ng kanyang sasakyan ang aking maleta. Hanggang ngayon ay hindi pa rin napoproseso ng aking utak ang kanyang winika. Kaya hanggang ngayon ay ganito na lamang ang aking nararamdaman. Napabaling ako sa gilid kong tumabi si mama. Pareho kaming nakatayo sa labas at tinatanaw ang ginagawa ni Jase. Anak, alam kong nagtatampo ka pa rin sa amin ngayon, pero mabuting tao naman si Jess. Makakasundo rin kayo? Wala ba talagang nakakaalam kung nasan si Sander ngayon, umiling si mama? Wala anak, pati ang kanyang pamilya walang alam kung nasan siya ngayon. Sumikip ang dibdib ko at napatango na lamang. Mag-ingat ka anak, may tiwala ako sa asawa mo. Kalimutan mo na si Sender at ibaling ang atensyon mo sa asawa mo habang buhay na kayong magsasama. Clue, hindi ko siya sinagot. Nang naibaksak na ni Jess ang pinto ng treng sa likod, yun ang hudyat na tapos na at alis na kami. Alis na kami mama. Tumango si mama at tiningnan si Jess. Iho, ikaw na bahala sa anak ko ha. Sana'y habaan mo lang ang pasensya mo sa kanya. Maraming salamat at pumayag ka rito. Walang naman po. Pumasok na ako sa kotse ni Yatse at halos hindi ako makahinggang siya pa mismong naglagay sa shared bed ko bago ko pa mamagawa. Nag-iwas ako ng tingnan niya. Ako kahit napabuntong hininga siya. Tayo na at nilisan na namin ang bahay para magtungo sa kanilang lugar. Sinubukan kong kalimutan si Sender habang nasa poder na ako ni Jase. Kahit ayoko sa nangyari, sa buhay ko ayoko namang manatili sa nakaraan. Hindi ko rin naman deserve na iwan bigla kahit sinubukan kong maging masaya sa kasal na meron ako ngayon. Hindi naman kami palaging nag-usap ni Jess dahil alam niya naman na hindi pa ako okay. Na-appreciate ko na kaya niyang dumistansya dahil hindi ito naging madali sa akin, pero napapansin ko rin na sobrang distansya niya. Halos hindi ko na siya nakikita. Mas, lalo lamang akong lumubog sa kalungkutan sa bahay na nilipatan ko ngayon kasi ganito ang ginagawa niya sa akin. Pero dapat maging masaya ako. Hindi ako ginagambalan ni Jace. Naintindihan niya ang sitwasyon ko. Pero bakit parang ang lungkot? Yes, tawag ko sa pangalan niya nang tumalikot siya biglang na. Nadatnan niya akong kumakain sa hapak. Saan ka pupunta na patingin siya sa akin? Mamaya na lang ako kakain kapag tapos ka na. Napanganga ako. What, Chloe, You're trying to... What, understand me? Ilang linggo na ako sa bahay mo, kung iwasan mo ako palagi sana. Hindi mo na lang ako dinala rito. Nakakawalang gana. You said you will try this one to work. Ito bang ibig mong sabihin ang hayaan akong mag-isa at malugmok sa kalungkutan dito? Lumapit siya sa akin. Hindi itong ibig kong sabihin.
Mahirap to para sa kasi kinasal kasa hindi mo naman gusto. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya? Kaya ganito. Kung gusto mo, talagang bumaling ang puso ko sa'yo hindi ganito. Umang kanyang labingang makitang lumuluhan na ako. Kahit ako nagulat agad kong pinalis ito at nag-iwas ngang tingin. Umalis ka na nga pagsuko ko. Pero hindi siya umalis. Narinig ko na lang ang pagila niya sa upuan sa tapat ko at umupo siya. Gulat ko siyang tiningnan. Gusto kong mag-move on ka muna bago natin ayusin ang kasal na ito. Pero nakbago ang isip ko. Tutulungan kitang maka-move on sa kanya. I will make you love me instead, Chloe. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang sinabit na palunok na lamang. Hindi na nga umiiwas si Jess magmula ngang kinpronta ko siya. 1 buwan ang nakalipas magmula nga ikinasal kami. Maraming nangyari sa buwan na ito ngunit nalakpasan naman namin pareho. Hindi na rin ako naging malamig sa kanya dahil para saan pa? Alam ko naman na hindi niya rin gusto na mangyari ito. Kaibigan niya si Sander, hindi niya gagawin to dahil lang sa gusto niya ako. Hindi niya sisirain ang pagkakaibigan nila. May gusto ka bang gawin, tanong niya nang makita ko siya sa pintuan ng kwarto ko? Nakaupo kasi ako sa harapan ng vanity ko. Inaayos ang sarili kong buhok nang tanungin niya ako. Bakit? Naglift ako ngayon 1 buwan. Baka may gusto kang puntahan. Sasamahan kita. Naibaba ko ang suklay ko. Bakit ka naglilift? Gusto kong magpahinga muna sa trabaho ko, Chloe. Natigilan ako run. Nakalimutan ko na isa pala siyang head engineer sa kumpanya nila. Napaka-workaholic nitong si Jace. Ikaw saan mo ba gusto? Hindi ko alam May ideya ka ba hindi naman ako gumagala, Jace? Alam ko yun, kulang pang nalalaman ko sa'yo, Chloe. Natatawa ako. Ang tagal na nating magkaibigan. Jace, marami na nga akong alam sa'yo Umangat ang sulok ng labi niya. Sige nga. Anong ngahili ko natigilan ako run? Nga pala. Sa sobrang focus ko kay Sander yun ang hindi ko alam tungkol kay Jace. Nang hindi ako nakasagot, lumapit siya sa akin at nilapak ang isa niyang kamay sa vanity table ko. Napatingala tuloy ako sa kanya. Hindi mo alam ang nahilig ko, di ba? Napaiwas akong tingin at naikuyom ko ang aking kamao. Hindi naman ako galit. Normal lang na hindi mo alam ang nahilig ko dahil si Sander naman ang gusto mo. Napasingap ako at nakaramdam ng konsensya. Pero ayos lang, hindi naman ako umamin sa unun para alamin mo ang gusto ko. Pero ngayong maasawa na tayo, ipapakita ko sa ang hilig ko. Curious ako sa gustong ipakita ni Jace sa akin. Ito ang unang pagkakataon na gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sa 1 buwan naming maasawa, wala siyang ginawa kung hindi ang unawain ako. Kahit kay Sander ako dapat magalit dahil iniwan niya ako. Sa kanya ko naibuntong at pagkakamali ko yun. Nang nasa sasakyan na kami nagawa, kung sabihin ng matagal ko na sanang ginawa. Jace, I'm sorry. Napabaling siya sa akin. For what kasi nagalit ako sa iyo? Hindi dapat ikaw ang pinakbubuntungan ko. Iniwan ako ni Sander pero ikaw yung nakatanggap ng galit ko. I'm sorry, tama ka. Kasal na tayo kaya sisikapin ko na maging mabuting asawa sa iyo. Para ako na kuryente nang lumapak ang ganyang kanang kamay sa ibabawang kamay ko na nasa ibabawang kita ko. Ngumiti siyang konti sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Let's take this slowly, Chloe. Tumango ako sa kanya saka hindi na muling nagsalita. Dinala ako ni Jace sa isang malawak na field. May mga bakas ng gulong ang kalsada at meron ding mga barriers. Kumunot ang aking nusa nakita. Ano, Jace, tara. Hinawakan niya ang aking kamay at sabay kaming naglakad patungo sa isang garahe. Binitawan niya ako para pindutin ang gilid at bumukas tupay babaw. Unti-unting laki ang mata ko sa manghangang makita kong isang pulang sports car. Wow! Lumapit siya ron at tinapik ang harapan. Tiningnan niya ako. Ito ang hilig ko, Chloe, ha? I mean, hilig mo ang ganyang sasakyan. Oh wow, maganda nga. Umiling siya. Isa akong racer, Chloe. Napalapit na ako sa kanya. Ha-racer as in car racer. Tumango siya at may tinuro. Sinundan ko ang kanyang hindi turo. Yan ang nga medalya at trophy na napanalunan ko. Pag-ari kong lupain na ito, ginawa kong racing field para sa practice. Lumapit ako sa mga medalya niya. At trophy? May iba na bronze, madala silver, pero may nakita ako na gold at sa ibang bansa pa siyang nakikipakompetensya na mangha na lang talaga ako. Hindi ko alam to.
Hanggang ngayon, ba nakikipagkompetensya ka pa rin umiling siya? Hindi na, nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman, delikado kaya yan? May nakita ako sa news dati na may namatay Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Totuba na murong namamatay sa karesing umron na. Pero madalang lang yun. At isa pa mas focus na ako ngayon sa business career ko at sa buhay may asawa. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanyang sports car at napatikim. Ang ganda, gusto mong sumakay bahagya akong kinabahan. Hindi ba yan delikado? Hindi naman tayo makaresing. Siya sa normal driving speed. O sige, try natin. Napaatras ako sa gulat nang bumukas bigla ang pinto. Kakaiba ang pinto ng kanyang sasakyan. Kasi bumubukas tong paangat, hindi pa agilit. Nakakamangha. Nauna siyang pumasok sa loob bago ako sumunod. Parang ang sikip. I know baby! Kasi hindi naman mal na sasakyan. Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa narinig. Baby, matapos niya akong lagyan ng seatbelt ay nilagyan niya na rin ang sarili niya. Are you ready? Wala sa sariling nailagay ko ang aking palad sa aking dibdib. Naririnig ko ang mabilis na pagpintik nito. Para rin akong nakaroon ng paro-paro sa aking tiyan na nagbibigay sa akin ng kiliti. Chloe, napayos ako ngang upong ang matauhan. Akat akong tumangko at kumapat na maikpat sa seatbelt. Ready na. Masaya ako na makilala ko sa ganitong paraan si Jess. Nung mag-ibigan pa kami napagtanto ko na wala pa pala akong alam tungkol sa kanya. Sinubukan kong buksan ang puso sa kanya kahit meron pa ring pag-alinlangan. Palagi kong tinatatak sa aking isipan na siya ang napangasawa ko at dapat siya na ang isipin ko. Hindi si Sender na iniwan ako. In-enjoy ni Jess ang kanyang isang buwang leave kasama ko. Niyaya niya akong make out of town. At pumayag naman ako. Nakahawa lang ako sa kanyang braso habang dinadala niya ako sa isang night market sa probinsya na aming pinuntahan. Nakning ang aking mamata nang makita kong iba't ibang pagkain na nasa TV ko lang nakikita. Gusto mong kumain ng ganyan? Hindi ba yan madumi na tawa siya? Of course not. Walang magbebenta ng marumi dito, Chloe. Mura pa to at masarap. I didn't know you like cheap foods, Jace. Now you know. Come on. Pinatikim ako ni Jazz ang iba't ibang klase ng street food. Noong una nag-alinlangan pa ako kasi hindi ko pa nasusubukang kumain ng ganitong klase ng pagkain. Ngunit matikman ko na parang ayaw kong tumigil. Ang sarap, sabi ko sa gitna ng pagkain ko ngang isaw. Hindi ko na lang inisip na galing to sa lamang loop ng manok kasi ang sarap. Ilang stick na nga ang naubos ko nang hindi ko na mamalayan. Chloe, natigil ako sa pagnguyan nang tinawag niya ang aking pangalan. What bahagya akong naistatwa sa aking kinaupuan nang bigla siyang lumapit. Akala ko ay atakihin na ako sa puso dahil sa kanyang ginawa. Akala ko kasi ay may gagawin siyang hindi ko inaasahan. Pero pinunasan niya lang palang tisyo ang gilid ng labi ko. Nakatinginan kaming dalawa. Ang kalat mong kumain. Namula ako sa hiya pero nagpatuloy pa rin ako sa pagkain. Hello everybody! Sabay kaming napalinggon ni Jase sa gitna ng plaza rito sa night market. May live band at ang nagsasalita, may nakasabit na gitara sa kanyang katawan. Naisa na naming mapasaya at mapakilig ang gabi niyo. Sino rito ang bagong kasamang nanlakang matakot agad inangat ang aking kamay. Kumakain pa akong isaw kaya medyo nakakahiya. Pero nakuha ko ang atensyon ng lalaki. Chloe, napatingin ako kay Jace. Bakit bagong kasal tayo Kami po. Tinuro akong lalaki. Oh, si Mama at Sir pala. Pwede ba kayong pumunta rito sa harap? Mabilis kong tinapos ang kinakain ko at uminom ng tubig. Agad kong kinuha ang kamay ni Jess at hinila siya patungo ron. Umupo kayo rito, Ma'am Sir. Nakaramdam ako nga excitement at nauna pang umupo sa nakahanda naming upuan kaya't nabitawan ko si Jazz. Jazz, halika, nawi ka ako nang nanatili siyang nakatayo. Nakatingin sa akin. Sir, tinatawagan na po kayo ng asawa niyo. Narinig ko ang ilang hiyawan na mga nakakita. Nakagat ko ang ibabang labi ko at tinapik ang katabi kong upuan. Babawi ako sa'yo. Ba mag-asawa na tayo. At ginagawa ko to dahil gusto ko. Jace. Pumungay ang kanyang mamata at humakbang na palapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko nang hindi inaalis ang kanyang paningin. Hinawakan niya ang aking kamay. Seryoso ka ba sa sinasabi mo o seryoso ako, Jace? Naputol ang aming tinginan sa isa at isa ang magsalita ang lalaki. Sinimulan na niya ang pagstrum sa kanyang gitara. Sabayan pa ang drum at piano.
Nang nagsimula ngang kumantang lalaki bumagal ang pakikot ng aking mundo. Tila naging bingi ako at walang ibang naririnig kung hindi ang paktibok ng puso ko. Walang ibang nakikita ang aking mamata kung hindi si Jess lamang. Ngayon ko lang nakita ng tuluyan kung gaano pala kagwapo itong asawa ko. Dati si Sender lang ang nakikita ko. Kaya hindi ko magawang aminin na gwapo si Jace na ang swerte ko pala dahil napunta ako sa kanya. Hindi ko na malayan na natapos na pala ang unang kanta at napapikit ako nang hinulugan kami ng petals kasabay ng hiyawang ang mga tao. Bago pa man, ako makapag-react, naramdaman ko ang paglapit ng labi ni Jace sa labi kong ilang segundo. Dahilan ng pagwawala ng nga taong nakakita. Uminit ang buong mukha ko nang lumayo na ang kanyang mukha sa akin. Hindi na niya maitago ang kanyang I love you, Chloe. Matagal na. Ang sarap palang marinig yun mula sa isang tao na hindi ko inaasahan sa buhay ko. Pangarap ko yung marinig mula sa labi ni Sander ngunit mula kay Jess ko narinig. Natapos ang unang gabi namin sa aming bakasyon na busok ang tiyan at busok din sa magandang alaala. Tanggap ko na asawa ako ni Jess at paninindigan ko ang meron sa amin ngayon. Asawa ko naman siya. Kung sakaling lalim itong nararamdaman ko hindi yung issue kasi asawa ko na siya. Marami kaming ginawang activities ni Jassy sa buong bakasyon namin sa probinsya. Nag-snorkeling kami, sumakay ng jetski, paragliding at iba pa. Natatawanan na lang ako sa tuwing kinukunan ko siya ng litrato. Hindi kasi siya tumitingin. Bakit ba ayaw mong nagpapapicture sayang naman yung kagwapuhan mo? So inamin mo na, nagwapo ako. Nagagwapuhan ka sa akin. Kita ko ang pangaising aso niya nang natigilan ako. Ano hindi ka makasagot? Ano, umira pa ako. Gusto mo lang matawag, nagwapo eh. Pero sige, pagbibigyan kita. Ang gwapo mo, Jess, ang makagaya mo ang dapat pinaparami sa mundong ito. May halong pang-asar na tono ko yun na pagkakasabi. Pero sineryoso, yat ang aking asawa. Kung gusto mong paramihin ako, kailangan na nating magsama sa isang kwarto, Chloe. Doon ako kinabahan pero alam kong hindi ka pa handa sa bagay na yon. Kaya hanggat maaari magiwalay muna tayo ng kwarto. Bakit hindi mo ba mapipigilan ang sarili mo kung isa lang tayong kwarto, Chloe? Gusto ko na handa ka kapag gagawin natin yon, bubuntisin agad kita kapag nangyari yun. Kaya pag-isipan mong mabuti ang nga tanong mo. Okay, napalunok ako sa katumango na lamang. 2 linggo lang naman ang naging out of town namin at pagkatapos nun ay umuwi na kami sa bahay. Si Jeche itong hindi pala picture pero siya itong nag-upload ng aming nga litrato. Sari-saring reaksyon ang aming nakita ngunit hindi na naman binasa pa ang makakomento. Tinapos na lang namin ni Jace ang kanyang bakasyon dito sa bahay. Marunong kang gumawa niyan mangha kung tiningnan ng bagong hay niya na lasa niya. Muntik pa nga akong nadapa sa pagmamadali nang maamoy ko ito mula sa sala. Yup, I have to, Chloe. Hindi pwedeng wala akong alam sa kusina. Pwede bang tumikim kumuha, siyang ang kutsara at nakpalaron? Hinipan niya muna ito dahil mainit pa at pagkatapos isinubo sa akin. Tiningnan niya ang aking reaksyon. Ang sarap. Parang gusto ko na ring matuto para paglutuan din kita Nagliwanag ang kanyang mamata. Talaga, Jace. Kaya turuan mo ako kung paano magluto. Natapos ang bakasyon ni Jace sa pagtuturo niya sa akin ang pagluluto. Hindi pa man ako kasing galing niya. At least hindi nasunok ang luto kong itlog at hotdog. Ana ang saya mo ang glowing mo. Puri ni mama nang makapag-video call siya sa akin. Talaga mama, salamat po. At ang sweet niyo sa post ni Jase Nagkakamabutihan na ba kayo? Hindi ko magawang sagutin ang kanyang tanong kaya't tumawa siya. Ramdam ko talaga na kayo talagang makakasundo Masaya ako para sa iyo anak. Sana mas maging matibay ang samahan ninyong dalawa at kung maaari, bigyan mo na kami nga po. Iminitong pisiko sa sinabi niya. Magsasalita na sana ako kaso biglang nagpop-up sa notifikasyon ko ang panggalan ni Isabel. Napawi ang ni Chico Runad bahagyang kinabahan. Mama, ibababa ko munang tawag kasi tumatawag si Isabel. Oh, sige anak. Ikamusta mo ako sa kanya Oh, sige po. Pagbaba ko sa tawag ni mama napalunok ako nang tiningnan ko ang pangalan ni Isabel Sa sobrang dami kong iniisip sa buhay nakalimutan ko na ang isa ko pang kaibigan na hindi ko pa kailanman nakakausap. Magmula na ay kinasala ko kay Jay. Batit ko na may gusto siya sa kay Jay. Bojal siya rin kahit hindi naman siya pinapansin masyado ni Jay.
Ramdam ko ang sarili kong konsensya habang unti-unti kong sinasweep ang linya para masagot ang kanyang tawag. Hello Isabel! Halo Cindy, ako humihinga. Hello Chloe! Kamusta, ayos lang? Ikaw, ayos lang din? Gusto kong makipagkita sa'yo. Pwede ba yun na palunok ako? Oo naman. Saan ba ite-text ko na lang sa ayong address? Napapikit na lang ako ngang ibinaba niyang tawa. Kailangan kong harapin to. Guilty ako ngayon kasi naikasal ako sa taong gusto niya. At ngayon nakakaramdam pa ako ngang kakaiba. Kahit asawa ko na si Jess, tingin ko ay para ko siyang inagaw kay Isabel. Kahit hindi naman sadya ang lahat na ganito, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman yon. Nakipagkita sa isang coffee shop si Isabelle. Aura niya pa lang na makarap kami, halata na hindi siya okay. Isabelle, hindi ako nandito para makipagsikohan sa Chloe. Nandito ako para diretsiyahan kong sabihin, sauna naktatampo ako sa'yo. Isabelle, alam ko namang gusto mo si Jace, pero pinakasalan mo siya. Ano bang klaseng kaibigan ka? Hindi ko naman alam na hindi mo alam. Okay, kita ko naman yun. Pero matras ka na lang sana, may choice ka naman ba? Hindi mo maintindihan, Isabel. Hindi to basta na lang kasal. Nakasalalay ditong negosyo ng mapamilya namin. Baka naman si Jace, talagang gusto mo hindi si Sander? Kaya ang saya-saya mo sa litrato niyong dalawa habang nagbabakasyon kayo? Tama? Ako ba siyang gusto mo? Hindi ko gusto si Jace nung hindi pa kami kinakasal. Alam mo namang si Sander, Neng, so ngayon si Jace na. Hindi ako nakasagot, na nubig ang kanyang mga mata. Hindi ko akalaing tatriurin mo akong ganito. Chloe, kaibigan kita. Alam mong gusto ko si Jace. Gustong gusto ko siya. Sobrang sakit na sa huli. Ikaw lang din pala ang tatayor sa akin. I'm sorry, Isabel. Hindi ko naman sinasadyang lahat ng ito eh. No sinasadya mo to, ramdam ko na may pakahas ka. Pero kinaibigan pa rin kita. Ngayon nagbago na yung isip ko. Wala na akong kaibigang trador. Ano bang dapat kong gawin para sa'yo, Isabel? Hindi ko naman sinasadyang lahat ng ito eh. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin to. May magagawa ka para manatili pa rin akong kaibigan mo. Kung talagang hindi ka teerdor, hiwalayan mo na si Jace. Napasinghap ako sa kanyang gustong mangyari. Hiwalayan mo siya, Chloe? Hamon niya. Bumaksak ang puso ko sa gusto niyang mangyari. Umiling ako kaya't napasinghap siya at sinampal ako. Napatingin tuloy sa amin ang iba. Hindi pa nakontento si Isabel. Sinabuyan niya pa akong tubig na nasa baso sa aking muha kaya't napapikit ako. You selfish snake. Hindi na tayo magkaibigan simula ngayon. I hate you so much. Sumikip ang dibdib ko sa sinambit ni Isabel at daladala ko ito hanggang sa umuwi ako. Nakita ko agad si Jai sa sala pagdating ko at tumayo siya para lang salubungin akong ngiti niya. Ngunit agad ding napawing ang papansin ang malungkot kong mukha. What's wrong? Niyakap niya akong tuluyan siyang nakalapit kaya't hindi na napigilan ang aking emosyon. Humagulgol na ako sa kanyang balikat. Anong nangyari sa'yo, Chloe? Hindi ko siya sinagot at umiyak lang sa kanyang balikat. Jess's point of view. Nakatulugan ni Chloe ang kanyang paiya sa aking bisi nang dinala ko siya sa kwarto niya. Naging malalim ang aking paisip lalo nang malaman ko ang dahilan ng pagluha niya. Nakita pala sila ni Isabel at nagalit dahil pinakasalan niya ako, hindi naman ako bulak. Alam ko na may gusto si Isabel sa akin noon pa man, ngunit hindi ko yun tinugunan dahil hindi naman siyang gusto ko. Wala namang kaming relasyon para magalit siya niya husto kay Chloe. Hinaplos ko ang namamasang buhok ng aking asawa dahil sa pawis at pag-iyak. Hinalikan ko ang kanyang nu. Maingat akong umalis sa kanyang tabi para tawagan si Isabel. Agad niya naman ang sinagot. Oh Jess, tumawa ka. Halata sa kanyang boses ang kasiyahan. Nasaan ka, hinahanap mo ako? Bakit sinabi ba ni Chloe sa'yo nangyari, galit ka ba, Jace? Gusto ko lang linawin sa'yo na hinayaan ka lang namin ni Sander na makasama ka namin dahil kaibigan ka ni Chloe. So you're cutting me off now. Hindi ba dapat ako ang magalit, kaibigan ko si Chloe pero tinrol niya ako? Gusto kita, Jace. Ako sana yun eh. I'm sorry din, Isabel. I'm in love with my wife noon pa. So tinrier mo rin si Sander. Natawa siya ng matahimik ako. Ano bang meron sa Chloe na yan para magustuhan niyo bukod sa mukha wala na siyang ibang mapapakinabangan? At isa pa panakibutas ka lang niya kasi si Sander ang gusto niya.
At hindi ikaw ako hindi kita gagawing panakip butas. Kaya please, hiwalayan mo na si Chloe. Kung gusto mong bumalik ang pagkakaibigan naming dalawa, hiwalayan mo siya. I'm not going to do that, Isabel. Kung galit na galit ka kay Chloe, magalit ka na rin sa akin. I chose this path. I chose to be her husband. We're cutting you off. Huwag ka nang magpapakita pa sa asawa ko. Jess, pinatay ko na ang tawag at binlock ang kanyang numero. Ayoko ngang stress pa ang asawa ko dahil sa kanya. Magilty dahil ikinasal siya sa akin. Ayokong dumating sa punto na magpapabaya siya para lang sa ganong klaseng kaibigan. Muli kong nilapitan si Chloe para halikan siya sa no. Kailangan kong umalis ngayon kasi bibisitahin ko sa ospital si Sander. Oh, yun ang katotohanang itinatago namin ngayon. Ang nakakalam lang kay ang pamilya ko at ang pamilya ni Alexander. Nang gabi nang sinadya niyang giaksidente, ang sarili niya na iligtas ko pa siya. Kaso na kumatos siya nang gisugot siya sa ospital. We kept this a secret dahil magiging bigil to sa mundo naming ginagalawan. Xander is expected to lead his family's business. Pero dahil sa nangyari, mas naging mahirap to sa pamilya niya. Ayaw rin ng issue ng Magomez kung kaya sinesikreto nila ito dahil umasa sila nagigising pa si Xander. Nang mangyari ang insidenteng yon, agad nila akong itinuro bilang kapalit ni Xander. Ni hindi ko tinanggihan kasi yun ang gustong aking kaibigan. At isa pa, mahal na mahal ko ang babaeng ipapari sa akin. Hindi ko kayang tanggihan dahil pangarap ko ring may kasal sa kanya. Pagdating ko sa ospital, nadatnan ko si Tita Biancang nakatitig lamang kay Xander na hindi pa rin gumigising hanggang ngayon. Xander is led by his family. Nakita kong pamayat na ang kanyang ina dahil sa nangyari. Tita, tipit na ngumiti si Tita sa akin. Jace, nandito ka. May balita na po ba umiling siya? At naiyak na naman. Tingin ko alam na ang dahilan kung bakit binangga niyang sarili niya. Jace, I'm so heartbroken for my son. Nangingini na ibinigay niya sa akin ang isang envelope. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang kanyang hikbi. Nakaramdam akong kabang titigan kong envelope. Sa reaksyon pa lamang ang kanyang inatingin ko malala ito. Binuksan ko ang envelope at lumabas sa akin ng medical documents ni Xander. Nung una kunot na kunot ang akin no kasi hinahanap kong kamalian sa papeles na hawak ko. Ngunit nang napatingin ako sa pinakahuling pahina ng dokumento, napasinghap na lamang ako. He has a cancer, iho. Hindi ko alam na nagbates pala siya. Nalaman niya 2 days before the wedding. Hindi ko akalaing gagawin niya ito, Jase. He tried to end his life. Kung wala ka doon, baka tuluyan na siyang nawala sa amin. Nawalan agad siya nga. Pag-asa nang nalaman niyang may cancer siya. Hindi ko matanggap yun, iho. May para naman kami para gamutin siya. Hindi niya kailangang tapusin ang buhay niya ngang ganun-ganun na lang. Nangatok ang aking binti sa nalaman. Hindi pa pwedeng malaman to ni Chloe. She deserves to know. Chloe is happy now, Jace. Baang saya-saya naya na sa feeling mo. Napakabuting tao ni Chloe. Mas maganda kung iisipin niya na lamang na umalis si Xander. Hindi niya dapat malaman to dahil paniguradong masisila ang kasal na meron kayo. Alam ko yun. Kapag nalaman ni Chloe na pinakaisahan namin siya na hindi naman talaga umalis si Xander, baka magalit siya sa akin. Ayaw din naman ni Xander na malaman ni Chloe to. Hindi ko alam kung bakit sinikreto pa. Kung may sarili lang akong desisyon sinabi ko na ito nung una pa lang. Pero kinakailangang itago ang katotohanan para matuloy ang kasal. Para mas titibay ang relasyon nege tatlong pamilya. Ang Maga Gomez Pasterano at Nega Maga Indrina. And besides, ikaw na rin ang nagsabi na gustong ipaubayan ni Xander si Chloe sa'yo. Kaya siya nag-ayang makipakompetensya sa'yo. Sinabi mo rin na hindi mo sineryoso kasi ikakasal naman na siya. Pero binangga niya ang sarili niya. Nagpatalo siya para ikaw ang magiging groom niya. Xander thinks he cannot be with Chloe dahil may sakit siya. Kaya hanggat hindi nagigising si Xander, hindi pwedeng malaman ni Chloe at ng pamilya niya. Okay, tumango ako. Sabay kaming napalingon ni Tita nga biglang sumara ang pinto ng kwarto ni Xander dito sa ospital. Kinabahan ako na baka may nakarinig na kakilala namin sa naging usapan. Kit mabilis kong pinuntahan ang pinto at napatingin sa hallway. Wala na akong nakita na tao. May problema ba ihon ni Linggon ko si Tita? Wala naman po. Bumuntong hininga ako at sinara na lamang ang pinto. Chloe's point of view. Sinubukan kong iwala sa isip kong pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Isabel.
sa pamamagitan ng pag-aral sa pagluluto. Naibalik kong kasiyahan ko. Balik taho na si Josette, minsan na video call na lamang siya sa gitna ng trabaho niya para lang mapanood ang ginagawa ko. What are you making right now? Pinakita ko sa kanya ang nasa platito. Pancakes. Tinuruan ako ni Manang. Parang natakam tuloy ako. Gusto ko na agad umuwi. Natawa ako saka naglagay ng sirup sa ibabawang pancake. Magtrabaho ka muna diyan. Dapat mo na nga ang ibaba kasi mukhang istorbo na ako eh. Hindi kailanman naging istorbo, Chloe. Natigilan ako doon. I love you. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at nakaramdam ako ng panibagong kiliti sa aking tiyan. Jace, I know. Hindi ako nakmamadala, Chloe. Gusto ko lang ipaalala sa iyo araw-araw na mahal kita. Nang hina ako sa narinig. Hindi ko akalain ganito pala ang pakiramdam na mahalin ng isang tao. Ako kasi ang kadalasang nagmamahal. Pero ngayon ako itong minamahal ng todo. This marriage turns to be a blessing in my life. Binigyan ako ng asawa na grabe kong magmahal. He's kind and patient. Hinintay niya na mawala ang feelings ko kay Sander. Sa ilang buwan naming pagsasama, hindi niya ako binigyan ng sama ng loob. He's always sweet and shower me with his love. Gusto kong gawin din yun sa kanya. I love you too, Jace. Namilok ang kanyang matang tiningnan ako sa video call. Nakagat ko ang ibabang labi ko sa hiya at agad ong dinugtungan. Magfo-focus muna ako sa pagluluto. Ibababa ko muna to. Jess, wait, Chloe. Tatakasan mo ba ako narinig ko yun? Pinindot ko na ang end sa video call at hinawakan ang aking umiinit na pisngi. Tumawag siya muli pero hindi ko na yun sinagot pa sa kaba. Gabi pa naman siyang uwi. May oras pa ako para mahanda kung papaano ko siyang harapin dahil tingin ko ipapaulit niya yun sa akin sa personal. Hindi na mapakali ang puso ko. Nagdasal na nga ako na sana bumagal ang oras para makapaganda naman ako. Kaso 12:00 pa lamang ng tanghali. Narinig ko na ang pagbusina ngang kaniyang sasakyan sa labas ngang bahay na siyang nagpataranta sa akin. Uuwi ba siya? Hindi naman siguro. Kabang-kaba kong hinawi ang kurtina sa sala para silipin siya sa bintana. Halos lumabas ang puso ko sa aking katawan nang makita ko siyang nagmamadaling naglakad patungo sa bahay. Napaatras ako't hindi alam ang gagawin. Parang gusto ko na lang magtago sa kurtina. Manang nasan si Chloe, tanong ni Jace pagpasok niya. Huli na para sabihin kay Manang nahuwak. Sasabihin kasi tinuro niya agad ako na halos yakapin kong kurtina. Matago lamang ako. Agad akong nilingon ni Jace at nang nakita ko sumilay ang ngiti sa labi niya at mabilis na lumapit. Jace, teka lang. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil matapos ang malaki niyang hakbang patungo, sa akin hinawakan niya ang aking makabilang pisngit. Siniil nga halik sa labi. Halos mawala ng kulay ang aking balat dahil sa panghina. Agad niyang hinapit ang bewang ko para mapanatili akong nakatayo. Nang kumala siya sa halik, pinaktakpo niya ang aming nganut at parehas kaming hinihingal. Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya. Toto bang sinabi mo, Chloe? You love me, nagiwas ako ng tingin pero hinuli niya ako. Hindi na mapawi-pawi ang kanyang ngiti. Is it true? Hiya, natumango ako. Oo, mahal kita. Napatili ako sa gulat and binuhat niya ako na parang bagong kasal. Taranta akong napahawak sa kanyang balikat. Saan mo ako dadalhin, saan pa ba o sa kwarto natin? Alam mo na yun. Walang mapaglagyan ng kasiyahang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na kailangang itago ang feelings ko sa kanya. Mas naging matibay ang aming relasyon at tuluyan na ngang naging magaan ngayon dahil wala na akong nararamdaman para kay Sander. Kung meron man yun ay hindi nahihigit pa sa pagmamahal. Isinama ako ni Jay sa kanyang trabaho. Pinakilala niya ako sa mga nakakasalamuha. Niya magkakasosyo niya sa business and even clients. Masaya-masaya. Ako na alam ko ang pinakakaabalahan ng aking asawa bukod sa pagiging asawa sa akin. Mayos na sana ang lahat, hindi ko na iniisip ang nakaraan at mas nakfokus sa ngayon at sa kinabukasan. Ngunit hindi lahat makukuha mo agad kung may nakaraan pa ring hindi natatapos. Ma'am, may tumawag po sa telepono. Nasasala ako. Nagayos na bulaklak na bigay sa akin ni Jace. Nilagay ko sa vase ang buket na ibinigay niya para hindi mamatay agad. Sino po yan? Si Mami Isabelle po. Hindi mo raw po sinasagot ang tawag kaya sa telepono po siya tumawag.
Gusto ka raw niyang makausap? Kumunot ang aking no. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong nakausap si Isabel. Hindi naging maganda ang hiwalayan namin dahil galit siya at sinabuyan niya pa ako ngang tubig. Ngayon tumatawag siya. Para saan na naman kaya? Tiningnan ko ang phone ko at maraming ngang missed calls. Kaya nang tumawag siya muli sinagot ko na ito. Hello Isabel. Anong kailangan mo alam ko kung nasan si Sander? Napabuntong hininga ko? Hindi pa rin ba tayo tapos isa saan man si Sander ngayon wala na akong pakialam sa kanya iniwan niya ako kaya hindi ka niya iniwan. Nagsinungaling si Jess at ang pamilya ni Sander. Hindi totoong iniwan ka ni Sander. Anong sinasabi mo kung ginagawa mo to para lang hiwalayan ko si Judge? Hindi ko to ginagawa para kay Jace. Alam kong nakamali ako. I'm sorry kung ibinunton ko ang lahat sa'yo pero seryoso ako. Hindi ka iniwan ni Sander. Na-aksidente siya. Napatayo ako sa aking narinig. Ano et alam to ni Jess? Et ng pamilya niya? Et ng pamilya ni Sander? Tinago nila to? So papaano mo nalaman yan sinundan ko si Jess? Sa ospital kasi gusto ko siyang makausap para sorry. Matagal na to ngunit hindi kaya ngang konsensya ko na itago to sayo. Sinundan ko siya sa ospital at nakitangga 2 mata ko si Alexander. Nakaratay sa kama. Walang malay. Komatus siya. Clue hindi ka iniwan ni Alexander. Hindi ko kinaya ang narinig ko mula kay Isabelle. Sunod-sunod na tumulong nga luha sa aking mamata at napopo ako dahil sa panghihina. Alam kong masaya ka na sa feeling ni Jaes. Pero magiging masaya ba kayo kung may tinatago yung asawa mo? Kung mahal ka talaga niya wala siyang itatago. Sayo kung nagsasabi kang totoo. Sabihin mo sa akin kung saang ospital at anong kwarto. O sige. At may kapalit ba tuwala ong kapalit Chloe? Hindi ko gagamitin ang sitwasyon mo para makuha kung gusto ko. I learned my lesson. You deserve to know. Nang sinan niya sa akin ang lokasyon ng ospital at anong room number umalis agad, ako para lang mapuntahan to. Nasa trabaho naman si Jess at hanggat wala siya paunlakan ko itong sinasabi ni Isabel. Wala akong nararamdaman ngayon kung hindi ka ba sa aking puso. Sa bawat tanong ko sa room number naisip ko ang nga sinasabi ni Isa na hindi ako iniwan ni Sander at na aksidente lamang siya. Kung totoo man to dapat hindi na lang natuloy ang kasal. Bakit kailangan pa nilang magsinungaling sa akin pagdating ko sa tapat ngang room 23 halos hindi ako makahinga? Napalunok ako at unti-unting hinawakan ang doorknob at pinihit ito. Pagtulak ko sa pinto agad akong sinalubong ng kakaibang ginawang kwarto at natanaw ko agad ang nakahiga sa kama. Halos mapaupo ako sa sahig ng makitmudso, yon pa, Sander. Nanubik ang aking nga mata at unti-unting humakbang palapit. Halos hindi ko magawang magsalita nga makumpirmo ko na siya nga. Wala siyang malay at may mga sugat siya sa kanyang braso at iba pang parte ngang katawan na naghihilom na dahil sa tagal. Konsensyang agad na umatake sa akin ng mapagtanto kong lahat. All this time, hindi pala ako iniwan ni Sander. Naaksidente siya at narito lang sa ospital samantalang ako nagpapakasaya sa ibang lalaki. Nakmahal ngang iba kasi inakala ko na iniwanan niya ako. Sunod-sunod na tumulang luha sa aking mga mata. Parang gusto kong sampalin ang sarili ko. Nagalit akong walang kaalam-alam. Bakit tanging lumabas sa aking bibig? Bakit nila ito tinatago sa akin bumukas ang pinto ng kwarto kaya't nilingon ko ito? Nakayuko pa na pumasok si Jase at nang nag-angat siya ng tingin. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ko. Chloe, bakit mo tinago sa akin to? Bakit mo sinabi? Na, iniwan ako ni Sander. Na ayaw niya mapakasal sa akin, bakit mo itinago? Kung anong nangyari sa kanya, anong klase kang pagkatao para ilihim. Sa akin to Chloe nagalit ako. Kay, Sander para sa... Wala, kinalimutan ko siya para mahalin ka. Inalis ko siya sa puso ko para lang makapasok ka. I trusted you so much, Jace. Naging masaya ako sa feeling mo tapos ikaw naglilihim ka lang pala sa akin? Chloe, it was not my intention to keep this a secret. Hindi mo alam kung gaano ito kahirap sa akin. You think gusto ko na maging kapalit lang kay Xander? You think I want to be the second option para lang matuloy ang kasal? No. But because I love you so much, I risk my freedom. Bakit ka nagagalit ngayon? Napagtanto mo ba na si Xander pa rin na hindi mo naman talaga ako mahal? Hindi yun. Then what Xander did it to himself. He wanted to be dead but he saved him. May cancer si Xander.
Chloe, ayaw niyang may kasal sayo kaya ibinangga niyang sasakyan sa konkret ng makipakompetensya siya sa akin gabi bago ang kasal niyo. Alam niyang may gusto ako sayo kahit nakikipakompetensya siya. Wala naman akong intensyon na manalo sa alo niyang alam ko namang talo ako. Gusto niya na ako ang may kasal sayo. Hindi ko intensyon na maging kapalit. Pero planado na ni Sander lahat. Sinadya niyang ibanggang sasakyan niya para mawala na siya sa mundong ito. Hindi niya matanggap na may sakit siya kahit gusto niya niyang mamatay. But I didn't let him. I saved him, kaya nandiyan siya ngayon sa kama. Nakaratay imbis na sa kabaong. Hindi na ako nakapagsalita at umiyak na lamang. Lumambot ang kanyang mga mata at humakbang palapit sa akin. Chloe, forgive me. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero ayaw ng pamilya ni Xander. They want you to be happy. Xander wants you to be happy. Please. I'm sorry. Hindi na ako nalabain, niyakap niya ako. Ikinuwento ni Jess ang lahat. Mas pinili kong pakinggan siya kasang pahabain pang pride ko. Mag-asawa na kami. Masisira lang ang kasal namin kung pairalin ko ang init ng ulo ko. Nakaupo lang kami sa couch habang kinikwento niya ang lahat. Halo-halo ang naging reaksyon ko. But one thing is for sure, mahal ako ni Jace para lang pumaya sa ganon. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Tita Bianca at ang kanyang asawa. Walang ekspresyon ang kanilang mukha pagpasok. Ngunit nang makita ko, para silang nakakita ngang multo. Chloe, kumalas ako sa yakap ni Jace para lang tumayot sa lubungin si Tita. Tita, I'm sorry. Wikakot, niyakap siya. Ramdam kong paninigas niya dahil sa payakap ko, pero lumambot din siya at niyakap akong pabalik. I'm sorry, Tita. Hindi ko alam. Huwag kayong mag-alala. Magigising si Sander. Kailangan niyang magising para labanan ang sakit niya. Napasinghap si Tita at kumalas sa yakap. Hindi ka bagalit, Iha. Nakusap na po kami ni Jess. At mas pinili ko na lang naintindihin. Yun kasang palakihin pa ito. Alam kong hindi naging madali ang pinagdadaanan niyo. Ipagdarasal ko po si Xander, Tita, salamat. Salamat at naintindihan mo ito, Iha. Napakabuti mo talagang dalaga. Napagdesisyonan na rin na ipaalam nila Tita ang totoong nangyari kay Xander sa aking pamilya. Nagalit si Mama nung una pero kalaunan mas nangibabaw pa rin ang simpatya niya para sa mga kaibigan niya. Napangiti ako dahil kahit may makriyas na natili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Ngayong wala nang tinatago, mas marami na kaming nagdarasal para sa pagising ni Sander. Sabay pa kaming nagtungo ni Jace sa simbahan para lang manalangin. Dahil bago nangyari ang lahat ng ito, kaibigan namin si Sander, tatawagan ko rin si Isabel. Sabi ko kay Jase, nang papatungo na kami sa kanyang sasakyan matapos naming magdasal sa simbahan. Bakit pa? Gusto ko lang siyang pasalamatan, Jace, kasi siya yung nagsabi sa akin. Hindi man may babalik yung pagkakaibigan namin. Concern pa rin siya sa akin kaya niya yun sinabi. Ano man ang totoong agenda niya, mas maganda na pasalamatan pa rin siya. Napatango na lamang siya at hinayaan akong tawagan si Isa. Halo ye, salamat. Narinig ko ang kanyang pagsingap. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Alam ko yun. Pero gusto ko pa ring magpasalamat. Sana ipanalangin mo rin si Xander. Sana magising na siya. Yun lang, Isabel. Pinaba ko ang tawag bago ko pa man marinig ang kanyang litanya. Natawa na lang si Jace sa ginawa ko. Tara na. Nangako ka sa akin ng date, diba napahirap ako't akmang tatanggapin ko na sana ang kaniyang kamay nang nakaramdam ako ngang pakadual. Naibaba kong kamay ko't inilapit ito sa aking bibig. Chloe, ayos ka lang, nasusuka ako. Mabilis akong lumayo sa kanya at sumuka malapit sa may damuhan. Napopo ako sa sobrang bilis ng pangyayari. Parang pumuti ang mata ko, halos lumabas ang lahat ng kinain ko. Chloe, naluluha ko, siyang tiningnan. Ayos lang ako, baka may nakain lang ako, baka naman buntis ka na. Namilok ang mata ko sa kanyang sinabi. Ilang beses nga may nangyari sa atin, Chloe? Huwag mo ang sabihin yan. Yung bibig mo talaga. Napaisip ako. Hindi pa nga pala ako binibisitang regla ko ngayon. Baka buntis nga ako. Tumunog ang phone ni Jace ka na agaw ang atensyon niya saglit. Sinagot niya ito habang ako ay nag-isip ngang malalim. Hello, sagot ni Jess. Tiningnan ko siya. Kita kong panalaking ang kanyang nga mata.
Talaga sige sasabihin ko kay Chloe. Binaba niya ang tawag at hinawakan ako. Bakit magtungo tayo sa ospital? Gising na si Sander. Nagliwanag ang aking mukha sa narinig at napatayo. Parehas na kaming nakangiti ngayon ni pinansin na nahihilo ako kasi mas gusto ko agad makapunta sa ospital para lang makita si Sander. Naktungo kami sa ospital. Hinawakan ni Jess ang kamay ko habang naglalakad kami patungo sa kwarto ni Sander. Hindi pa man kami nakakalapit, naririnig na namin ang hagulgol ni Tita Bianca. Kaya nang nakapasok kami, nakita ko na si Sander nadilat ang kanyang mata. Sander napatingin sa akin si Sander at ngumiti siya. Chloe, lumipat ang tingin niya kay Jesse na nasa tabi ko. Masaya ako para sa inyo. Hindi ko halos maintindihan ang kanyang sinabi kasi medyo hirap pa siyang magsalita. Siguro ay sobrang tuyo ng kanyang bibig. Anak, huwag mo nang gagawin to. Please, gagaling ka naman eh. As soon as possible, alis tayo ng bansa para mapagamot ka. Huwag mo namang kunin ang sarili mong buhay. Hayaan mo, kaming alagaan ka. Wika ni Tita Bianca na halos nagmamakawa na. Please naman anak. I know. I'm sorry mama. Hindi ko nagagawin yun. I'm sorry Chloe. Just tumango lang ako. Patatawarin kita sa ginawa mo sa amin kung magpapagamot ka. Yun na lang ang pambawi mo sa amin. Sander. Magpapagamot ako. Huwag kang mag-alala. Magpagaling ka Sander kasi magiging ninong ka pa. Lahat kami napabaling kay Jace. Si Tita umangat ang kilay sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Jess? Niyakap agad ako ni Jess mula sa likod. Buntis na nga asawa ko. May jiging inat amo na kami. Nalaglag ang aking panga. Ni hindi pa nga nakukumpirma kung buntis nga talaga ako. Pinangungunahan niya agad ako pero si Sander ngumsilang. Pangarap mo yan, Jess. Dapat magpasalamat ka sa akin kasi natupad ang pangarap mo. Sa ngisi ni Sander napagtanto ko na wala nga siyang gusto sa akin. Nagbigay yun ang ginhawa sa akin kasi wala na rin akong gusto sa kanya. Napagtanto ko na si Jess naman talaga ang para sa akin. Nakumpirma ko na buntis na ako ng sobrang perfect ng timing. Nagising si Sander. Nabuntis naman ako. Parang ipinakalob sa amin ng Panginoon ang lahat ng ito. Excited na ako sa magiging future baby natin, Chloe. Ang Jess nang nasa higaan na kami. Yakap-yakap niya ang tiyan ko na hindi pa naman klaro ang aking umbok. Babay kaya to Lalaki tanong niya pat nakiliti akong halik niyang tiyan ko. Ano ba yan, Jace? Tumingin siya sa akin. Gusto kong malaking pamilya, Chloe. Ayos lang ba kung taon-taon kang mabubuntis, malolosang naman ako niyan. Hindi ko hayaang mangyari yun. Prinsesang prinsesa ka palagi sa akin. Tandaan mo yan. Napanggiti ako. I love you, Jace. Salamat sa pagintindi mo sa akin palagi. I love you too, Chloe. And thank you for loving me too. Gumapang siya palapit sa akin para lang mabot ang aking labi. Kontento na ako sa buhay na meron ako ngayon. Siksena ay naktungo na sa ibang pensa kesamang pamilya pa sa paupepegamu. Si Isabel na migrate na sa US at kami ni Jase nagsisimula na ng aming pamilya. Lahat ay ibinigay nga Diyos sa amin at wala akong ibang ginawa kung hindi ang pasalamatan siya lagi sa buhay na ibinibigay niya sa amin at sa pagbibigay sa amin ng masayang pagsasama bilang mag-asawa.